Kwento ang malala to guys dahil sa nangyari sa aming mag-asawa papuntang Papatahan. Hindi ko in-expect na ganito na pala kalala yung kalsada. Sobrang dulas at sobrang sirang-sira na pala talaga. Sumemplang ba naman kami sa sobrang dulas? At ito pala ang dahilan kung bakit sirang-sira na ang kalsada papuntang Papatahan. Marami palang malalaking truck ang mga dumadaan dito. Bago nangyari yun, hello guys, ako nga pala si Manuel, isang Bicolano. Ang dami kong pangarap kaya tara, suportahan niyo ako dito sa aking pagbablog. For today's video guys, ay pupunta nga pala kami sa Papatahan para mag-community service. Bago nga kami dumiretso sa Papatahan, dumaan nga muna kami dito sa gasolinahan. Nagpagas nga muna kami dito at baka nga maubusan kami ng gas dahil bundok nga yung pupuntahan namin. Fast forward na nga guys at dito na nga kami na aksidente sa pagliko dito sa May Madre. Buti na nga lang guys at hindi ganun kalala yung nangyari sa amin. Sobrang sakit nga ng balakang at pako dahil nadaganan nga ako ng motor. At nagkasugat nga rin sa tuhod yung asawa ko. Pasalamat na nga lang talaga kami dahil wala kaming kasalubong na truck. Dahil kung nagkataon, baka naging kwento na lang ako, charot. May nakapagsabi nga sa amin na marami-rami ng araw ang na-aksidente dito. Sa sobrang takot ko nga, itinulak ko na nga lang yung motor ko pababa. Sa mga oras nga ito ay malapit na nga kami dito sa May Papatahan. Ang Papatahan pala ay isang barangay na nasa gitna ng bundok. Pero sakop pa nga ito ng Barangay 9, Paite, Laguna. Back to topic na tayo guys dahil hindi talaga ako makamove on sa pagkabarog namin sa motor. Nung huling punta kasi namin sa Papatahan, maganda pa yung kalsada. Hindi pa ganun kasira. Nung lumiko ako dun sa May Madre, nagulat ako. Dahil pader pa yun yung huling punta namin. Pero ngayon para na siyang pinaghalong maliliit na graba at buhangin. Kaya sobrang dulas at kaya kami na aksidente. At mas nakakatakot nga raw kapag umulan. Kaya po sa mga gustong pumunta ng Papatahan o Tatlong Cruz, grabe, sobrang mag-ingat talaga kayo guys. Dahil hindi na talaga biro ang kalsada papunta. Pero gayon pa man, kahit na aksidente kami, dumiretso pa rin kami dito sa May Papatahan. Bago pala kami magsimula, nag-pray muna kami dito. Huwag pala natin kalimutan mag-pray. Dahil ito yung pinakamabisang bala. Kahit saan man tayo magpunta, hindi tayo pababayaan ni Lord. Nagdalawang isip na nga sana akong dumiretso dito kanina. Kaso nahiya nga kami dahil naka-schedule na nga kami ngayong araw. At marami-rami na nga rin yung mga nag-aantay sa amin dito. Pagdating nga namin dito, nag-aayos pa nga lang kami. May mga dumating na nga para magpamasahe. Habang nagmamasahe nga kami dito, binigyan na nga kami ni Mamay Manggi ng kamoting kahoy. At sinabayan niya pa nga ng ginataang dahon ng kamoting kahoy. Sarap na sarap nga ako sa pagkain ito dahil sobrang namiss ko nga rin ito. Sinabayan ko pa nga ito ng napakanghang na sili kaya sobrang sarap. Habang nagmamasahe nga yung asawa ko at si Marie Chris, kami muna ni Arvin yung unang kumain. Para pagkatapos namin sila naman yung kakain. Sobrang saya nga guys dahil kahit na aksidente kami sa motor, sobrang bait na mga tao dito. At ang dami nga rin nagpamasahe sa amin. At ang akala nga namin wala na magpapamasahe pero marami pa nga mga dumadating. Mas marami pa nga raw sana magpapamasahe kaso may mga trabaho nga raw sila mamaya. Ngayon pa man sobrang nagpapasalamat pa rin kami sa lahat ng mga nagpamasahe. Bali dito nga pala kami pinapwesto sa may plaza nila. Dito nga raw kami sa may stage dahil kahit umulan nga raw hindi kami mauulanan. Ito nga pala si Mamay Manggi, isa nga rin pala siyang Bicolana at siya nga yung nag-asikaso sa amin dito. At shoutout din pala kay Ate Marisa at kay Kuya Enteng na solid followers natin since day 1. Wow, may since day 1 talaga. At ayun, nilibre pa nga tayo ng soft drinks. At habang wala pa nga nagpapamasahe, niyaya nga kami para magmerienda. Kilala niya nga raw ang nanay. At ito nga raw yung inaanak ng nanay Betty. Binigyan niya kami ng tinapay at soft drinks. Swerte nga nila dahil sila nga rin nagtitinda ng tinapay dito. Pagkatapos nga